vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Bakit niyo sinasabi na mahalagang singsing na to sa buhay ko, Ma? Ilang taon ko nang tinatago yan dyan. Halos kasing edad mo, anak. Lagi mong susuotin mula ngayon. At ingatan mo. Huwag mo sabihin sa akin na na-in-love ka na agad sa isang babae na ngayon mo lang nakita. Posible naman yun. Ang tinatawag na love at first sight. Sabihin mo sa akin, meron bang tumatawag na babae kay Fernando Jose? Meron na po akong nagugustuhan. Saan mo siya nakilala? Doon po sa restaurant kung saan ko dinala ang mga bulaklak. Ano bang pangalan niya? Fernando Jose Altamirano del Castillo. Ano po bang nangyayari sa inyo, Mama? Bakit po nanlalamig ang mga kamay niyo? Wala lang to, anak. Kung ganon, ayun na nga. Si Fernando Jose, mama niya na lang ang kasama niya. Ay, mahal na mahal siguro siya dahil nag-iisa lang siyang anak. Hindi po. Mama, ano po bang problema? Bakit? May masakit po ba sa inyo? Wala lang to, Rosalinda. Pero ano po nangyayari sa inyo? Huwag ka matakot. Wala to, Rosalinda. Gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa doktor? Sabihin niyo lang. Gusto ko mapag-isa, Rosalinda, pakiusap. Pero Mama, bakit po ba? Sige na. Iwan mo nga muna ako, anak. Bakit ganyan ang itsura mo? Dahil pinalabas ako ni Mama sa kwarto, Lucy. Bakit? Nagkikwento lang ako sa kanya. At sinabi ko na kami na ni Fernando Jose. Tapos bigla na lang siyang namutla at kakaibang ikinilos niya. Para bang nagulat siya sa sinabi ko sa kanya. Ay, natatakot talaga ako, Lucy. Siguro dahil lang sa Ewan sakit ko, niya Lucy, pero sinasabi ko sa'yo, namumutla siya. Namumutla talaga. Pagkatapos sobrang lamig ng mga kamay niya at nangangatog. Pupuntahan ko siya. Huwag mo siyang pupuntahan. Sabi niya sa akin gusto niya mapag-isa. Nakiusap siya sa akin. Bakit ganun? Teka, baka hindi niya nagustuhan nung sinabi mong meron ka ng boyfriend. Hindi, Lucy. Hindi sa ganun. Ang totoo, masaya siya nung narinig niya yon. At sinabi niya pa na isama ko raw siya dito sa bahay. Kaya imposible yon, Lucy. May ibang dahilan. Ang hula ko, merong nangyaring hindi maganda. Fernando Jose Altamirano del Castillo. Siya siguro yun, Diyos ko. Siya siguro ang anak ng lalaking yun. Kaya ang kapatid ko, 20 taon nang nakakulong sa bilangguan. Siya nga siguro. Alam kong merong nagaganap sa buhay ni Fernando Jose. Kaya pinababantayan ko siya sa iyo, Alfredo. Bantayan ko siya? Sa paanong paraan? Gusto kong malaman kung saan siya pumupunta at kung anong ginagawa niya. Kailangan kong maging handa kung sasabihin niya na may minamahal na siya. Nasa edad na si Fernando Jose para hanapin ang babaeng gusto niya at pakasalan niya. Hindi ba, Valeria? Oo. Pero dapat ipakilala niya sa akin at merong pahintulot ko. Bakit ba hindi mo na lang siya hayaan, Valeria? Tutulungan ko lang naman siyang pumili. Hindi ako papayag na magpakasal siya sa kahit sinong mahirap na babae na hindi kilala ang pangalan Alfredo. Hindi! Kailangang ingatan lagi ni Fernando Jose ang pangalang dala niya at ipagpatuloy kung ano man ang nasimula ng kanyang ama. Kaya gusto kong siguraduhin na nasa law firm siya. Doon siya nararapat. At dapat nga maging proud siya dahil doon siya nagtatrabaho, hindi ba? Hindi sasabay si Papa? Hindi. May racket siya sa maliit na hotel. May private party daw. Pati si Beto kasama niya. Maiba naman. Alam mo ba, Ate Fedra? Tanda mo ba yung pianistang kwento ni Rosalinda? Boyfriend niya na yun ngayon. Talaga?
Pero bakit parang hindi siya ganun kasaya, ha? Ay, nag-aalala ko kay Mama. May sakit pa rin siya. Hindi naman na yata mawawala ang sakit niya. Basta ako, talagang sobrang saya ko. May boyfriend ang isa sa atin ngayon. Tapos si Rosalinda pa. Naiinggit ako pero sobrang saya ko para sa'yo. At paano naging kayo? Ano ba? Basta sa napakagandang paraan. Pumunta kaming Chapultepec. Ang corny! Sa ganung paraan lang? Sa Chapultepec, lugar ng mga kasambahay. Wala namang masama sa pagiging kasambahay. Para sa akin maganda doon, ate. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ikwento mo na kung ano pang nangyari. O sige. Nagkwentuhan lang kami ron. Tapos hindi ko masyadong napapansin lahat hanggang sa sinabi niya kung ako daw ba yung girlfriend niya. Pero sinabi ko hindi. Pero pagkatapos nun, niyakap niya ako. Tapos hinalikan niya ako at... Ay, grabe. Hinalikan ka niya? Oo, Lucy. Ganito. Tapos sabi niya, ngayon ba ikaw na ang girlfriend ko? Tapos ang sagot ko sa kanya, oo, tayo na. Yun na lahat yun? Kulang pa yun para sa'yo? Sobra na yun para kay Rosalinda, Lucy. Ay, huwag ka nga masyadong inggitera dyan. Inggitera ako? Sa kanya? Sa isang lalaking pianista lang? Baliw ka ba? Kapag ako nagka-boyfriend, unang-una dapat marami siyang pera at may mataas na posisyon. Hindi ako makokontento sa lalaki na katulad ng boyfriend ni Rosalinda. Hi, Tito. Maaari ba akong sumabay sa'yo? Gusto kita makausap pero wag dito. Tapos ihatid mo na ako sa law firm. O sige. Tito Alfredo, sabihin niyo na sa akin kung bakit gusto niyo ako makausap. Seryoso ang pag-uusapan natin, Fernando Jose. Hindi pwedeng lagi kang absent sa law firm. Hindi pwedeng lagi kang nag-aaksaya ng oras. Sino nagsabing nag-aaksaya ako ng oras? Sinasamantala ko lang at sinusulit ko. Galit na galit ang mama mo kanina. Alam niyang wala ka sa law firm. Pumupunta ako sa hapon, Tito. Tuwing umaga, nasaan ka ba? Nagpa-practice ng piano. Sa restaurant ng kaibigan kong si Gerardo. Pero meron pa bukod doon, Tito. Ano yon? Nakilala ko na ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Excuse me, senyora. Dumating na ba ang anak ko? Iyan nga po ang ipinunta ko, senyora. Dumating na si Senyor Fernando Jose pero umalis din. Hinihintay po siya ni Senyor Alfredo. Sumakay sa kotse niya at umalis silang dalawa. Alam niyo, Senyora Valeria? Parang merong kakaiba kay Senyor Alfredo. Tama nga pala si Valeria. Na ano? Merong suspecha ang mama mo na in love ka na. Pwes, tama siya. Pero wag mo munang sasabihin sa kanya, ha, Tito Alfredo. Ako na magsasabi sa tamang oras. Rosalinda. Sana ang target